Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Malacanang ipapaubaya sa economic team ang pagbawas sa excise tax ng langis bilang tugon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Presidential Communications Office at malalaking pahayagan sa bansa magtutulungan para labanan ang pagkalat ng fake news. Panukalang batas na magpapalawak ng bed capacity sa mga pampublikong ospital inaprubahan ng Senado. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Ipapaubaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga economic manager ng administrasyon ang pagtatakda ng ipabawas sa excise tax ng petrolyo sakaling gamitin ng Pangulo ang kanyang emergency powers bilang tugon sa tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pa kung gaano kalaki ang ibabawas sa excise tax sakaling lumagpas sa $80 per barrel ang presyo ng Dubai crude. Nilinaw ni Castro na hindi pwedeng suspindihin ni Marcos ang pagpataw ng excise tax sa mga produktong langis maliban kung magpasa ang Kamara ng bagong batas. Naunang nagpatupad ng 3 bugso ng excise tax mula 2018 hanggang 2020 sa ilalim ng Republic Act 10963 or Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Otomatiko ring sinususpende ang pagtataas ng excise tax kapag umabot ang presyo ng Dubai crude sa $80 per barrel. Ayon kay Castro, posibleng magsertipika bilang urgent ang Pangulo ng panukalang pagbabawas sa excise tax. Tiniyak din anya ni Marcos na panandalian lang ang bawas sa naturang buwis. Noong Martes, sinabi ni Pangulong Marcos na may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas sa kabila ng gulo sa Middle East. Nagsanib puwersa ang Presidential Communications Office or PCO at siyam na malalaking pahayagan sa bansa sa isang inisyatibo para labanan ang pagkalat ng fake news at disinformation. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang PCO kasama ng mga opisyal ng mga diaryong tulad ng Business Mirror, Business World, Daily Tribune, Malaya, Business Insight, Manila Bulletin, Manila Standard, Philippine Daily Inquirer, The Manila Times at The Philippine Star. Bahagi ito ng inisyatibong Oplan kontra fake news na layuning protektahan ang publiko laban sa epekto ng fake news at ipahayag ang makatotohanang balita at impormasyon. Nagkasundo ang dalawang panig na panatilihin ang pagbabalita ng tama, beripikado at responsable. Binibigyang diin sa kasunduan na ang kalayaan sa pagbabalita ay pinagtitibay ng saligang batas at nananatili bilang pundasyon ng demokratikong pamamahala. Kaugnay niyan, magbubukas ang PCO ng Anti-Fake News Desk, katuwang ang Department of Information and Communications Technology at Department of Justice. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hangarin ng kanilang pagsanib puwersa na ibulgar, bigyang linaw at harangin ang maling balita at impormasyon na kumakalat sa social media. Ituturo niya sa publiko kung paano kumilatis ng makatotohanang impormasyon at isumbong ang maling balita sa mga otoridad. Makikipagtulungan naman ang PCO sa mga digital platform tulad ng Google at Meta para panagutin ang mga gumagawa, nagpo-post at nag-share ng fake news content sa social media.
Inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na magpapalawak ng bed capacity sa mga pampublikong ospital upang mas maraming Pilipino ang mabibigyan ng serbisyong medikal. Ayon sa author at sponsor ng panukala na si Senador Risa Ontiveros, inaprubahan ng Senado sa botong 20-0 ang ikatlo at pinal na pagbasa ng Senate Bill number 1508 or Department of Health Hospital Bed Capacity and Service Capability Rationalization Act. Sa ilalim ng batas, ang DOH ang mangangasiwa sa pagsasaayos sa mga bed capacity at service capability ng mga hospital patay sa population growth, disease trends at health planning needs. Saad ni Ontiveros, di na kakailanganin ng magkaibang batas na magdadagdag sa bilang ng kama o magpapaganda sa serbisyo ng mga ospital na parehong aabutin anya ng taon bago mapatupad. Sa pamamagitan ng Senate Bill number 1508, hindi na maghihintay na magamot ang mga pasyente sa hallway ng mga ospital at hindi na kailangan mag-double duty ang mga doktor at nurse. Sa balitang pangkalakalan, tiniyak ng Department of Finance na mayroong pondo para sa rehabilitasyon ng Metro Rail Transit or MRT Line 3. Ayon sa ahensya, ipagkakaloob ng Japan International Cooperation Agency or JICA ang pangatlong tranche ng loan para sa proyekto sa pamamagitan ng 8.2 billion pesos financing agreement. Gagamitin ang naturang halaga para ibalik ang train system sa original nitong kondisyon, pagbutihin ang performance nito at ihanda para sa mga susunod pang expansion. Lahat ng bahagi ng train system ay aayusin, papalitan or i-upgrade kabilang ang mga riles, signals, power, overhead lines, communications at station and maintenance equipment. Kabilang din dito ang transition sa 4-car trains upang mas marami pang ma-accommodate kada tren at mabawasan ang paghihintay ng mga pasahero. Samantala, inaasahang magpapalakas ng makabagong feed processing equipment ang kabuhayan ng dalawang agrarian reform communities sa Camarines Norte. Tinanggap ng Santa Cruz United Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association at ng Villa Aurora Farmers and Agrarian Reform Beneficiaries Association ang mga feed pelletizer at hammer mill mula sa Department of Agrarian Reform or DAR. Sa pamamagitan nito, maaaring iproseso ng mga magsasaka ang sarili nilang ani upang maging pagkain sa mga alagang hayop imbes na bumili ng mas mahal na commercial feeds. Maaari rin kumita ang mga ito sa pagbebenta ng processed feed sa iba pang magsasaka sa kanilang komunidad. Bago ang pamamahagi, nagsagawa muna ng on-site delivery, installation at testing upang matiyak na maayos at handa ng gamitin ang mga makina. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, bahagi ang inisyatibo ng layunin ng ahensya na paunlarin ang kabuhayan ng mga agrarian reform community. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.